So what's up? Magandang umaga. Isang maulang umaga po sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay. So ilang araw nang umuulan dito sa amin and talagang nakaka-stress. Kasi kapag ganitong maulan, kapag ganitong pangit ang panahon, mataas po talaga yung stress factor pagdating sa ating mga alaga. At the same time, ang hirap din kasi syempre kapag may nagkasakit na alaga natin, kailangan din nating pumunta sa labas para gamutin. Baka mamaya tayo rin yung magkasakit, kaya napaka-hassle kapag maulan na ganito. So ngayon mga kamamay, nandito ulit tayo upang sumagot sa napakarami yung mga katanungan na palaging itinatanong sa akin. Pero okay mag-alala mga kamanok, isa-isahin po natin yan kasi nga sabi ko po sa inyo, may concern po ako sa inyo. Kayo po ang ating dapat i-priority kasi ginawa po natin tong channel na to para po sa inyo. Para po sa ganon, magkaroon tayo ng maraming kaibigan at syempre makatulong na rin. Lagi ko lang hinihiling mga kamanok, if ever na nagugustuhan nyo po yung mga advice, yung mga recommendations, yung mga sagot ko po sa inyong mga katanungan, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba ng kahit na ano pong katanungan ninyo pagdating sa pagmamanok at ako po ang bahalang humanap ng kasagutan para dyan. So mga kamamay, ano pang hinihintay ninyo? Mag-comment na kayo at mag-subscribe. So, huwag natin masyadong patagalin to kasi ang daming nagtatanong ngayon siguro dahil maulan, siguro dahil pangit ang panahon, maraming problema sa manukan. Okay, so ang unang katanungan po natin na sasagutin is galing kay Lawrence Igisarlatan. Ayan, so Lawrence, ito yung katanungan mo. Kamamay, tanong lang, bakit yung saking SBR na manok napakatagal ng pagpapalit ng balahibo? Normal pa po ba? Okay, so pagdating po sa molting period po kasi ang tawag dyan sa paglulugon. Sa Ingles, molting period. So pag po kasi ang balahibo ng manok ay hindi po nagsabay-sabay ang paglaglag, lalo na kung halimbawang first timer po silang maglulugon, merong maagang lumugon, maagang lumagas, kaya tumubo din kaagad. Tapos yung iba, ngayon pa lang nadadry, ngayon pa lang pumapatak, ngayon pa lang din tutubo. So matagal po yan, matagal po talaga ang proseso niyan. Kasi hindi sabay-sabay Mas gusto ko pa dyan yung lahatang bigla Kita mo talaga na sabay-sabay ang pagtubo nila. So kapag ganyan, normal po yan. Ang mahalaga dyan mga kamamay, basta healthy yung manok, kumakain ng maayos, maganda yung appetite, maganda yung katawan, wala kang dapat ipag-alala. Ang may advice ko lang, hayaan mo lang siya sa cording, sa tipi, huwag kang mainip. Darating din ang panahon, makaka-recover din yung mga balahibong yan. Okay, hayaan mo lang. Kung umuulan, huwag mong alisin, makakatulong yon sa development ng kanyang balahibo. Alright? So next question tayo. Ito, galing kay Jaynard Publico. Idol, ano po ang pwedeng ipainom na suplemento o vitamina para po maging early maturing ang aking 5 months na manok? Kasi po pag nakakakita siya ng ibang kapwa manok, nagiging late maturing siya. Okay? So 5 months old, may mga manok po talagang ganito. Late maturing o kaya naman, meron pong nangyaring sitwasyon noon na hindi po natin inaasahan, kaya naging late maturing siya. So anong dapat natin gawin? Huwag kang mainip. As long as yung manok ay maayos, healthy, walang sakit, hayaan mo lang siya. Kung siya ay 5 months old at nandyan na siya sa TP, nandyan na siya naka-cord, hayaan mo lang siya. Okay? Kahit makakita siya ng kung ano-anong manok dyan, magulang man o kung ano pa man, kung siya ay late maturing ngayon, hayaan mo lang siya dyan. Okay? So, bigyan mo lang siya ng pagkain maayos, gumamit ka ng fermented Jackie Oats. Yan ang subok na pagkain na aking talagang napatunayang nakakatulong pagdating sa development ng maturity ng isang manok. Kasi po, yung lahat ng vitamina na meron sa iba't ibang suplemento na dapat binibigay mo sa kanya is nasa kanya na po. Wala pong suplemento na masihigit pa sa fermented Jackie Oats na nakita ako. Sa ngayon, Jackie Oats, nasa kanya lahat ang vitamina na kailangan ko pagdating sa isang manok. Basta, hayaan mo lang siya sa cording, bigyan mo ng pagkain, kung kailangan at nagbibigay ka rin ng vitamina, hayaan mo lang, basta wag mo lang siyang pipilitin. Bigyan mo lang ng bigyan. Darating ang panahon, pag nag-isang buwan o nag-isang taon yan, makikita mo, makakakita ka ng development dyan. Kasi unti-unti yan Kapag umiidad ang tandang, umiidad ang manok, nadidevelop po ang maturity ng manok. Okay?
So next question po tayo. Ito galing kay G. Mamal dash U. Okay? Idol, ilang grams po kapag 1 day 1 eat, idol? Pwede na ba ang 1 day 1 eat, idol, at ilang grams ang ibibigay? Okay. So, sa 1 day 1 eat mga kamanok, kagaya dito, meron po akong i-change feeding na from 2 times per day ang pakain, papunta sa 1 day 1 eat na po, 3 months old po ito. So, kapag nagbibigay po kayo ng 1 day 1 eat, okay, pagdating naman sa mga tandang natin na medyo may kagulangan na, kailangan po ay 60 to 65 grams po yan. Huwag na pong bababa at huwag na pong lalagpas. Okay? Doon po sa dami ng pagkain na yon, hindi na po yan babagsak ang katawan, pero magbibuild po sila ng pangangatawan, depende po sa pagkain na inyong ibinibigay. Kamamay, anong ibig mong sabihin? Kapag maganda po ang protein source o mataas po ang protina ng pagkain, doon po magbibuild ng pangangatawan. Dahil nga naghahalo kayo ng fermented Jackie Oats, may karagdagang protina, amino acid, doon po mas gumaganda at kumakapal ang pangangatawan ng inyong mga alaga. Kaya sa 60 grams plus fermented Jackie Oats, makukuha nyo po ang magandang hipo ng inyong mga alaga na tipong magaan ng manok pero walang sapola. Okay? Magaan ng manok na malaki pero hindi masapola. Okay? So, yun po 1 day 1 eat, 60 to 65 grams po ang dami. Isang beses lang po kayo magbibigay. Alright, so next question po tayo. Okay, ito galing kay Mario Goal. Kuya Mamay, mag-4 months na ang mga sisiw ko. Pwede ko na bang haluan ng Jackie Oats yung pagkain nila? At ano po ba ang ginagawa sa Jackie Oats? Binababad po ba? At ilang oras po yon? Okay, yun lang kamamay. God bless po sa inyo. Okay, sa 4 months old na sisiw, baby stag na po ito, pwede na po bang maghalo ng Jackie Oats? Pwede na po. Yung akin, magti-3 months sa 11, naka-fermented Jackie Oats na, naka-Enerton na rin. At hanggang na, nauubos na po nila ang 45 grams. Okay, yung dalawa, medyo matakaw talaga, may hatch po na linyada, nauubos na po ang 60 grams eh. Okay, so paglipas ng isang linggo, possible adapted na sila sa 60 grams ng fermented Jackie Oats with Enerton. Okay, so ang tanong mo ay, pwede na bang bigyan ng 4 months old? Pwede na po. At ang pagbababad po ng Jackie Oats, mga kamanok, minimum po dapat ng 7 days. Pero pagdating ng 4 days, pwede na po kayong maghalo paunti-unti hanggang sa umabot ng 7 days. Then, onwards, pwede nyo na po talagang fully ihalo yan sa inyong mga alaga. So, 10% lang po ang paghahalo natin pagdating doon sa ating feedings na ibinibigay sa kanila. 10% lang po, 10% lang po, huwag po kayo masyadong sosobra kasi masyadong mainit sa katawan, baka hindi magtunaw yung manok. O baka naman, kung makain ng manok, baka masyadong maging magaan po sila. Okay? So, hinay-hinay lang po. 10% lang po ang aking advice na dami ng inihahalo sa patuka. Alright? So, next question po tayo. Okay, ito galing kay Gary Zaldi Zaldua. Ano ba ang Ingles yung alimbuyugin? Ang alimbuyugin po ay Melsim's Black. Okay? Melsim's Black po ang Ingles o ang tawag sa alimbuyugin. Pero may ibang, nagsasabi rin na yung super brown red halos nagkakaparehas. Kasi kung tatawagin mo sa Tagalog term, yung Melsim's Black, yung super brown red o yung SBR, halos may tuturing natin na nag-aalimbuyugin po ang kulay nila. Okay? Wala po tayong mahabang usapin. Isa lang po nating may kakategorize ang Melsim's Black at SBR pagdating sa term nila sa Tagalog, alimbuyugin. Okay? So, next question tayo. Ito galing kay Ebenes Cerdevilla. Ano po ang tamang pagbibigay ng Super Aminoplex? After kumain ba at ilang beses sa loob ng isang linggo? Ang Super Aminoplex po mga kamanok, mas maganda po itong ibigay after workout. Okay? Pag nakapag-workout ang manok, bigyan niyo po ng Super Aminoplex para po sa ganun, yung amino acid na taglay ng Super Aminoplex mag-circulate kaagad sa buong sistema ng manok. Then after that, feedings na.
Okay, feedings na po ang inyong ibigay sa kanila. So, ganun po talaga ang nakadesign sa kanya. After workout, bigay ng amino, then saka kayo magbigay ng pagkain. Okay? So, ganun lang po yan kasimple. So, last question muna tayo mga kamanok. Okay, eto. Galing kay Cesar Escare. Idol, pwede po ba ang Vitamax B complex ihalo sa tubig at ipainom sa sisiw o tandang? Okay? So, magandang usapin to. Vitamax B complex na injectable po pwede po bang ihalo sa tubig at ipainom sa ating mga alagang mga manok, sisiw man o tandang? So, I advise na wag mo po itong gagawin kasi hindi po tama ang administration na inyong ibibigay sa kanila. Pag sinabi pong intramuscular, kailangan ituturok po sa ating mga alaga. Pag sinabi pong subcutaneous, dapat dito sa ilalim po ng balat sa may batok o lieg ng inyong mga alaga. Pag sinabi naman pong oral, po pwede pong ipainom. Or drops, pwede pong ipainom. Pero kung ang nakalagay po sa instruction ng administration is injectable, huwag niyo pong ipaiinom. Ano po pwedeng mangyari kapag ganyan? Yung injectable supplements, inyong ipinainom, maaari pong makaramdam ang inyong mga alaga ng hindi po maayos na pakiramdam. Maaaring ma-stress, maaaring hindi magtunaw, maaari pong mabulok. Yung yung vitamina na ipaiinom po ninyo, maaaring magtae, maaari pong mag-abroad ang inyong mga alaga kapag hindi po nila ito na-handle. Kaya please mga kamamay, lagi niyo pong titingnan sa instruction kung ano ang paraan ng pag-administer sa ating mga vitamina. Kung yan man ay oral, subcutaneous, injectable, o kung ano pa man. Kaya mahalaga po yan mga kamamay. Okay, mabuti na itanong mo kasi hindi ko i-advise na inyong ipainom sa tubig, ihalo sa tubig, sa painom, isupak, yung ganyang klase ng vitamina. Alright? So mga kamanok, sana makatulong po yung mga advice kong ganito. So sa mga magtatanong pa at gustong makakuha ng advice pagdating sa akin, huwag niyo naman po sana munang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba. Ako po ang bahalang sumagot niyan. Ako po ang bahalang magbigay ng inyong kasagutan pagdating sa inyong mga katanungan. Muli, this is Linyada ng Mamay. Mahal ko po kayo. Paalam.